Alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam mo ba na may kaligtasan sa Panginoon? Alam mo ba na ang lahat ng yan ay inihayag sa iyong Biblia? Halika at magkasama nating alamin ang bawat aral katotohanan dito lang sa programang Alam mo ba? Ano ang gagawin ng mga anghel sa pagdating ni Jesus? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating estadong pinansyal? Ano ang dapat nating maging ugali sa pagninegosyo? Sino ang mga anghel? Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Lynette. At ako naman si Jaisel Diaz. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pinamagatang Mahika o Himala. Yan. Ikaw, Lynette, marunong ka ba mag-magic o may alam ka bang magic? Hindi ikaw. Meron ako alam pero turo to ng sige. asawa ko. Isa lang to eh. So ganito. Yan, mag-magic ko. Ready na kayo? O, di ba? Ay, meron yan din eh? tinuro sa akin pala. Ano yun? Ilan to? Dalawa. Hindi, tatlo. Ha? Ano nangyari yun? Magic din. Tinuro lang din yun sa akin. Mukhang hindi tayo kikita nito ah. Well, anyway, sige. Ang ating po pag-aaralan ay tungkol sa himala at magic. So ngayon po ay tunghayan natin ang unang katanungan. Sa anak ko, kasi akala ko mamamatay ang anak ko kasi sinisaryan niya ako eh. Naubusan ako ng dugo, kaya iyan, agaw buhay din. Kaya isang imalang nabuhay ang anak ko eh. Ay, upo. Malimit. Nung nagkasakit yung anak ko, talagang wala ako madaingan, siya lang. Ako'y pumunta sa butika, nangutang ng gamot. Binigyan agad ako. Kaya yun himala na sa akin. Na wala akong kakilala. Tapos nung lumapit ako sa butika, sabi ko, ate, pautang naman ng gamot at yung agaw buhay lang anak ko. Pinagbigyan ako. Pero hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala. Taga Mindoro ako, Batangas yun nangyari. Kaya naniniwala ko sa may himala talaga. Ay ito, naniniwala ako ang Panginoon ang gumagawa ng himala kasi ako may breast cancer. Kasi sabi ko, nung ako'y ooperahan, sabi ko, Lord, kung ako'y kukunin mo po, ay salamat din po. Kung ako'y bubuhayin mo po, ay salamat din po. Kaya, 11 years na ako ngayon. Maaari ba tayong makaranas ng himala ngayon? Maraming salamat kaibigan sa iyong katanungan. Jaisel, maaari ba tayong makaranas ng himala ngayon? Ayan, magandang katanungan yan, Lynette, no? Kasi napanood natin ang palabas noon na walang himala. Totoo ba yun? Titingnan natin, alamin natin. Basahin natin dito sa Acts 5:16. Yan. Acts 5:16. Sabi dito, nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayang nasa palibot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng masamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Nung panahon na ito, Lynette, wala na si Jesus, umakyat na si Jesus sa langit. At ang natira na lang yung mga disciples niya. Although, sabi natin kanina, ang mga himala, usually ginagawa ng Panginoon o galing sa Panginoon. Pero posible din pala na bigyang kakayahan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na gumawa ng himala. Pagkalooban. So, ibig sabihin, posible pa rin na kung sa panahon nga ng mga disipulo nangyari, kahit wala na si Jesus, posible pa rin na mangyari siya ngayon, yung himala. Naalala ko tuloy nung kami ay nasa Cebu, kami ay nag-conduct doon ng tinatawag na evangelistic meeting na nagtuturo kami sa mga bata tungkol kay Jesus. Isang hapon, in-invite ko yung mga bata na, uy, punta kayo mamayang gabi doon sa church. Kasi nga, magtuturo kami ng mga tungkol kay Jesus sa inyo. And then, sabi nung isang bata doon, ate, meron pong sakit si yung kaibigan nilang isa na babae, batang babae. Ganun ba? Ang tinuro kong istorya noon, nung time na yon, ay tungkol kay Peter na pinagaling niya yung lumpo. And sabi ni Peter, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. So sabi ko sa kanila, ay pag-pray natin siya. So pinag-pray namin. Pagkatapos na pinag-pray, bumalik na ako doon sa church. Inantay ko lang yung mga bata. Pagdating ng mga bata ng gabi, takbo sila, Ate Jaisel, sabi nila, gumaling po yung kaibigan namin, gumaling kaibigan namin. Naniniwala ako walang imposible sa Panginoon din. Na yung mga himala pwedeng mangyari ngayon
yung himala na mag-glorify pa rin talaga sa Kanya, di ba? Basahin pa natin itong 1 Corinthians 12:10-11. Yan. Sabi dito, sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay ipinakilos ng iisa at gayon ding espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng espiritu. Ito naman yung tinatawag na gift of the Holy Spirit or gift of the Spirit. Spiritual gifts. Yes, spiritual gifts. Na sa panahon natin ngayon, meron pa rin pinagkakalooban ng spiritual gifts ng kagaya nito, paggawa ng mga himala. Yan. Kaya, ibig sabihin, Lynette, posible pa rin, no? Na mangyari sa panahon natin Oo. ngayon. Yan. Malay nyo, meron po kayong spiritual gifts na paggawa ng himala. Kaya nais ko ding idagdag ang nasa Mateo, chapter 7, verse 22 and 23. Verse 22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon, ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pwede pala, Jazel, na itong mga himala na to na ipinagkaloob ng Diyos, ay alam naman natin, pag galing ito sa Diyos, ito ay pagpapala. Yes. Ngunit may mga tao din, or sa ikahuling kapanahunan, marami ang pwede ding makagawa ng himala na hindi galing sa Panginoon. At kung hindi ito galing sa Panginoon, kanino pa ba ito galing? Sa kalaban. Yan, meron din na, yan. na itong ginagawa nilang himala na itong mga kaibigan, instead na makaglorify sa Panginoon, ito ay paggawa nila ayon sa kasamaan. Kaya nga sabi dito sa last verse, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Minsan meron din paggawa ng himala na ang tinataas ay yung sarili din naman nila, hindi ba? Para marami silang mahikayat sa sarili nila. Marami silang mapaniwala sa mga hindi naman totoong doktrina na nanggagaling sa Biblia. So mag-ingat po tayo sa mga ganon, no, mga kaibigan. And mamaya sa ating sunod na katanungan ay malalaman din po natin ang tungkol sa mga bagay na iyan. Kaya po, narito ang sunod na tanong. Sa akin, hindi ko siguro kung gano'n talaga. Hindi ako sigurado eh. Kasi kaaway mo yun eh. Hindi mo rin malalaman kung talagang siserse sa pag-ano sa'yo. Ay, hindi kaya yun dahil, aywan ko rin lang, talagang siguro kaya rin niya dahil may nanatutokso siya, napapatokso naman yung iba, pero sa akin hindi. Hindi sa akin nangyayari yun. Sa totoo lang, na yung sa Satanas tutoksoin hindi. Dahil ako'y makadiyos talaga eh. Gusto ko talaga pagising ko, manalangin, maya-maya, hingi ng awa, hingi ng biyaya, ganun. Ganun lang ay, ewan ko, hindi ako natutokso kay Satanas talaga. Yung halimbawa, may nakita ka isang bagay, natutok na kukanin mo, hindi mo maatim eh. Kung hindi mo, kung may kanya, ibalik mo. Yan. Ito, nabasa ko sa dyaryo, yung mga rebulto, ang sabi, naluha ng dugo. Pero natuklasan ng mga tao na yung palang yung inaluha ng dugo ay may host doon sa rebulto ng Mandalorian ba yun? Kaya yun, diba? Gawa ng tao ang kasinungalingan, diba? Hindi himala yun. Kaya din ba nakaaway gumawa ng himala? Narito pa rin po kayo sa ating programang Alam Mo Ba? Mga kaibigan, salamat sa katanungan na Lynette, no? Maaari bang gumawa si Satanas ng himala? Yan, basahin natin yan, Jazel, sa Apokalipsis chapter 16, verse 14. Verse 14, sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, posible, Jazel,
posible na maging si Satanas ay makagawa din ng mga himala na makapang-aakit maging sa mga hari o sa mga tao na maniwala sa kanya. At sabi nga sa pag-aaral, Jaisel, ay kung kaya ng Diyos na gumawa ng himala, ay kaya itong gawin ng mas 3 times pa. Or kayang gawin ng kalaban na yung himala na yun ay magmukhang 3 times better kaysa dun sa tunay na himala. So, kayang-kaya niya talaga tayong i-deceive. Naalala ko tuloy, no, Lynette, no, nung sa panahon ni Moses, humarap siya kay Haring Pharaoh. And ang bawat Pharaoh, meron silang mga magicians. And nung ipinakita ni Moses yung sign galing sa Panginoon na yung tungkod, naging ahas, yung mga magician, nagawa din nila, di ba? Ang kinaibahan lang ay yung tungkod na ahas ng Panginoon ay kumain nung mga ahas na naginawa ng mga magician. So, in one way or another, kahit papaano, mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon in many other aspect or paraan. Pero nakita natin na posible talaga. Malinlang. Pwede tayo linlangin. Dahil sa panahon natin ngayon, lahat na ng posibleng paraan na pwedeng gawin ni Satanas ay gagawin niya para hikayatin tayo sa side niya. Kumbaga, ika-counterfeit niya yung kayang gawin ng Panginoon. At the same time, Jaisel, pwede pala na, kunwari kung tayo masyado tayong focus na magkaroon tayo ng miracle sa buhay, hilingin natin yung miracle sa buhay, mahirap din pala yun kasi yung kalaban or yung demonyo, kaya niya rin gumawa. So, instead po na mag-focus tayo dun sa mga himala, the best way is to believe, read the Bible first, and miracle will happen. Sige po, basahin din natin itong nasa 2 Thessalonians 2, 9-10. Sabi dito, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Dito naman napakaliwanag na yung mga nadadaya talaga ay yung hindi umiibig sa katotohanan. Kapag tayo talaga ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo naniniwala, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, napakadali na madaya tayo. Malinlang. Napakadali na iswayed tayo ni Satanas sa paniniwala na meron siya. Lalo na ngayon, Jaisel, no? Through social media. Ang dami na po dati mga kaibigan nakikitang mga himala or mga yung papaganda talaga sa tingin natin. Ngayon, pwedeng-pwede talaga tayong malinlang. Pero hindi yun hinahayaan ng Panginoon kasi meron tayong banal na kasulatan. At ngayon po mga kaibigan, pinag-aaralan na po natin ito. Yes, kaya tayo ay patuloy na nagkakaroon ng programang ito para lalo pa tayong ma-founded sa Bible at kung anong sinasabi ng Bible na katotohanan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, kagaya ng himala o mahika. And nawa ay patuloy na samahan nyo kami sa ating pong pag-aaral na ito. Maganda talaga na maliwanagan tayo. So para mas maliwanagan pa tayo ay panoorin po natin ang sunod na katanungan. Siguro kung naggagawa ng isang Panginoon, sa mga tao siguro na talagang di lang kasi ako sigurado kung talagang binibigay ng Diyos para sa tao lahat, hindi naman lahat Talaga siguro yung mga mahilig lang talaga sa ginagawa ng himala ng Diyos yun. Pero kung hindi naman nagsisimba, wala din naman po yun. Nasa sa inyo din ho ang isang himala Para siguro matulungan ng mga tao o para magsisi sila. Kung sila bigyan ng himala, para yung kalooban nila, pagsisihan na maniniwala sila sa himala, yung hindi naniniwala sa himala, magsisi na sila. Hanggang maaga pa na ang Diyos ay nasa atin pa. Ang Diyos ay gumagawa ng himala kasi para yung nananampalataya sa Kanya na ibibigay niya yon. Diba? Sabi sa Bible, mga pila ang may mga sakit pagagalingin niya. Ang bulag makakakita. Yun. Kaya naniniwala akong himala ang Diyos ang gumagawa. Ano ang nais ituro sa atin ng himala ng Panginoon? Maraming salamat kaibigan sa iyong katanungan.
Jazel, ano nga ba yung nais ituro ng Panginoon sa kanyang mga himala? Nga no, alamin natin, basahin natin itong nasa Jeremiah 32:27. Jeremiah 32:27. Sabi dito, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. Mayroon bang anumang napakahirap para sa akin? Gusto lang ipakilala ulit ng Panginoon na walang hindi ko kayang gawin. Parang ganun. Walang imposible sa Panginoon. Kahit pa sa isipan ng tao, parang imposible. Parang hindi kayang mangyari. Pero kayang gawin niya ng Panginoon. Naalala natin, no, si Jesus Christ nung nandito siya, naglakad siya sa tubig, nagparami siya ng pagkain, yung 5 loaves of bread and 2 fish. Nagpagaling siya ng kung anong mga sakit. Sa karamdaman. Yes, lahat ng klase ng karamdaman. And even nga yung hawakan lang yung garment niya, yung damit niya, laylayan ng damit, gumaling na yung humawak. Diba? So, napakaraming instances ng mga miracles na nangyari sa Biblia na nakita natin na wala talaga imposible sa Panginoon. Pagpapatunay. At yun yung gusto ituro sa atin ng Panginoon hanggang ngayon na walang imposible sa Kanya. Baga magtiwala po tayo sa Panginoon at itong mga bagay na inaasam natin na kung alam niyang nakabubuti sa atin, ibibigay niya yan. Kahit nga, yun nga sa sinabi mo, kahit mukha siyang imposible sa atin. Ito nga, Lynette, no, nung mga nakaraang araw, nagkaroon tayo ng volcanic eruption ng Bulkang Taal. And marami ang natatakot na mag-erupt ito ng sobrang lakas at maraming maapektuhan. Pero ang dami ding nananalangin na nawa ay sa tulong ng Panginoon, hindi na siya sumabog at magkaroon ng kapayapaan, kaligtasan ng lahat. Thankfully, ito lang nakaraan kahapon ay bumaba ng level 3, yung alert level. Ibig sabihin ay hindi na ganun ka tindi yung danger na pwedeng mangyari o yung instances na pwedeng pumutok yung bulkan ng Kumbaga, malakas. kung titignan mo, sasabog na talaga siya. Oo nga eh. Talagang mangyayari na yun. Pero bakit nag-level 3? Napigilan pa, ano? Nainiwala ko walang imposible sa Panginoon na posibleng hindi na talaga siya sumabog. Talagang patuloy tayong ginagabayan. So, antabay lang tayo at patuloy na manalangin sa Panginoon. Ayan, basahin pa natin ang nandito sa Exodus 14:21-22. Ayan. Exodus 14:21-22. Sabi dito, pagkatapos iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Ito very unimaginable, especially sa panahon natin ngayon kung mangyayari pa. Pero nangyari noon na yung dagat ay nahawi at nagkaroon ng dalawang pader sa magkabila at nagkaroon ng tuyong daanan na nakadaan doon yung mga Israelita o anak ng Diyos. Ibig sabihin lang ito, Lynette, no? Kayang gawin ng Panginoon na hahawiin niya yung dagat para makadaan sila. Na wala talagang imposible sa Panginoon para maligtas yung mga anak niya ngayon. At saka isa din sa na-realize ko din, Jaisel, no? Gumagawa po ang ating Panginoon ng himala upang para din sa ating ikabubuti. Di ba? Yes. Usually para sa ikaliligtas natin, sa ikakabuti, kakaginhawa natin, yan. Kasi ginawa niya yung mga himala na yun, hindi naman para lang sa Kanya, kundi para din dun sa mga tao, para mailigtas at para magtiwala sa Kanya. Totoo. Yan. Isa pa doon, Jaisel, ay nais kong idagdag ang nasa libro ng Job, or Job sa English, chapter 5, verses 8-9. Verse 8, ngunit sa ganang akin, ang Diyos ay aking hahanapin, at sa Diyos ko ipagkakatiwala ang aking usapin, na siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at hindi maintindihan, mga kamangha-manghang bagay na hindi mabilang. Kanina pinag-aralan natin na mabuti ang Diyos, kaya niyang gawin yung sa tingin natin ay imposible. At ito na nga isang pagpapatunay sa buhay ni Job. Na ito din yung pinanghahawakan
ito din yung pinanghahawakan ni Job na ang Panginoon ay napakabuti, kumbaga napakagaling niya, kaya niyang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay. Imagine mo yung sitwasyon ni Job, Lynette, no, na nandun na siya sa stage ng buhay niya na nawala na lahat. And hindi niya na alam kung makakabangon pa siya ulit, kung gagaling pa ba siya sa sakit na meron siya, kung mamamatay ba siya o mabubuhay pa. So walang-wala na eh. Pero nandun pa rin yung pagtitiwala niya sa Panginoon, na yung Panginoon na yun kayang gumawa ng kamangha-manghang bagay. Actually, Jaisel, nung sinasabi niya yan, magaling na ba siya? Di ba, nandun pa siya sa stage na hirap siya. Pero kahit ganun pa man, hindi niya pa nararamdaman yung himala. Hindi niya pa rin nararamdaman yung gawa ng Panginoon sa buhay niya. Ay, tunay siyang naniniwala. At kalakip nga ng pagtitiwala po natin sa ating Panginoon, kasama nun, ay ang gagawa siya ng hindi natin matarok or mga bagay na makapagbubuti at makapagpapagaling sa atin. So it also nag-increase to ng hope natin and ng pananampalataya din naman natin, di ba? So yun yung mga itinuturo sa atin ng himala ng Panginoon. Yan. So ngayon ay tunghayan naman natin ang sunod na katanungan. Isang albularyo. Naniniwala ako sa gano'n kasi anak ko sanay sa gano'n. Pero yung siguro mga ginagawa namin, hindi. Siguro sa mga albularyo lang, maaari. Kasi mga anak ko, lagi sa albularyo gumagaling. Kaya naniniwala din ako sa mga ganong ng albularyo. Pero kung sa tao siguro parang hindi yata. Sa isang manggagamot lang na, sigurado ka talaga naggagamot siya. Kasi gano'n ang anak ko eh. Ay, wala. Dahil ang mga lang, magic lang yan eh. Nagawa lang yung mga magikiro lang. O wala naman maya-maya. Magic nga eh. Pero walang taong gagawa ng himala na katulad ng Panginoon. Wala nakakagawa. Siya lang ang nakakagawa ng himala dito sa mundo. Wala nang iba. Ito, ang alam ko dyan, kaya sinasabi nilang sila ay gumagawa ng himala ay gawa ng tulad ng mga nanguhula, di ba? Sabi nakapagpapagaling siya. Kaya sabi, himala daw yun. Pero hindi himala yun. Kaya ang taong gumagawa ng kasinungalingan, di ba? Kunwari, himala daw yung gagawin niya, di ba? Pero hindi totoo yun. Bakit tayo pinagbabawalan gumamit ng mahika? Maraming salamat kaibigan sa iyong katanungan. Narito pa rin po tayo sa ating programang Alam Mo Ba? Lynette, no, bakit nga ba pinagbabawalan tayo na magmamahika? Okay, so basahin natin yan, Jaisel, sa mga gawa, chapter 19, verses 18 and 19. Verse 18, marami rin naman sa mga nanampalataya ang dumating na ipinahahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. At kanilang binilang ang halaga niyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak. So itong mga nananampalataya sa ating Panginoon nung panahon dito sa mga Acts ay pinagsama-sama nila yung mga libro nila ng mga mahika at kanila itong sinunog. Kumbaga, bago nila ito sinunog, una, nanampalataya sila sa Panginoon. Yes, dahil alam nila na itong mga bagay na ito is against sa Panginoon. At the same time, bakit pa ba nila kakailanganin itong mga mahika na to kung meron silang pananampalataya sa Panginoon? Yes, Yun yung, kumbaga, point nung verse na sa lahat ng mga nanampalataya, once nanampalataya ka na sa Panginoon, ay alisin mo na yung mga bagay na nakasasama or hindi nakabubuti sa paningin ng Diyos. Ano kasi yun, no? Ibig sabihin, mas dumidepende sila doon. Kung hindi nila yun susunugin, kung hindi nila bibitawan yung mga bagay na yun, ibig sabihin, mas naniniwala sila sa kapangyarihan ng ni Satanas o ng masamang espiritu o ng sarili nila. Instead na sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan. Isa pa dyan, Jaisel, ay basahin natin ang nasa Deuteronomio, chapter 18, verses 9 to 13. Verse 9, pagpasok mo sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral
gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang iyon. Huwag makakatagpo sa iyo ng sinumang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o mangag-away o engkantador o mangkukulam o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o salamangkero o sumasangguni sa mga patay. Verse 12, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na gawaing ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. Yan. So dito, mas malinaw, Jazel, na once na ikaw ay nasa Panginoon na, nananampalataya ka sa Panginoon, mismong sinabi ng Biblia na itong pagiging salamangkero o kahit paggamit ng anting-anting, ito ay karumal-dumal o ito ay kasalanan sa mata ng Diyos. Kaya nga, itong panahon dito sa mga gawa, ay itong mga tao na nagsimula silang nanampalataya sa Panginoon, tinanggal nila yon. Kasi marahil ay nakita din nila or nabasa nila na talagang ito ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Ang daming ang daming devices o mga kaparaanan na nagawa ng tao sa tulong ng masamang espiritu ni Satanas na makapaglalayo sa atin sa Panginoon. Napakasatel kasi nadadaya tayo na akala natin okay lang yun, pero actually hindi pala talaga kasi ibig sabihin nun, yung paniniwala o pananampalataya natin wala sa Panginoon, nandun sa mga bagay na yun. At the same time, Jazel, itong mga bagay na ito, lahat ito ay para sa ikasasama ng kalagayan mo bilang tao. Isa nga dito, hindi lang yung pagiging engkantador mo, pati yung pangkukulam. Diba? Isang part yun ng magic na kung saan ay hindi siya nakabubuti or paninira sa mga kapwa niya tao. Isang bagay din yan, no? Basahin muna natin itong nasa 1 Chronicles 16:24. 1 Chronicles 16:24, sabi dito, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamangha-manghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. So, ang pinaka-goal pala kasi talaga natin is maipahayag natin ng Panginoon. Hindi ang kung anumang gawa ng tao o gawa ni Satanas, kundi yung gawa ng Panginoon. Kaya pinagbabawalan tayo na magmahika. So yan ang call para sa atin ngayon din. Yes. Napakaganda po ng ating napag-aralan kasi dito nakita natin na ang himala ay hanggang ngayon meron pa rin, makakaranas pa rin tayo ng himala sapagkat isa po to sa ating spiritual gifts. Pero at the same time, ay itong mga bagay na to dapat po natin maintindihan mga kaibigan, ipinagkakaloob ito sa atin simula sa simula upang luwalhatiin siya. Upang makilala natin na walang iba mang makakapag-degrade sa ating Panginoon or walang iba mang mas malakas sa ating Panginoon. Kundi siya lang ang kayang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay once na nanampalataya po tayo sa Kanya. So, I appeal to you friends na sa mga ngayon na nakakaranas na gumagawa ng mga mahika o mga bagay na hindi ka nais-nais or may kapintasan sa mata ng Diyos ay iwasan na po natin yan. At meron po tayong Panginoon na kaya niyang gawin lahat, manampalataya po tayo sa Kanya. So maraming salamat po sa pagsama sa amin sa oras na ito. At nawa po sa susunod ay samahan niyo po muli kami. Ako po muli si Lynette. At ako naman si Jazel Diaz. Dito lamang po sa programa na kung saan human questions find biblical answers at may tiyak na kasagutan ng tanong na, alam mo ba?